Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami na... Hello mga kababayan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Deodorano TV 2.0. Komentaryon lang po natin ito mga salot sa lipunan ito mga kababayan, na walang ibang ginawa kundi ubusin ang pera ng bayan. Mga satanas, mga switik, mga kuratong, mga walang anak ni satanas itong mga hayop na ito mga kababayan. Yan ang nakakalungkot lang dito mga kababayan. Pakinggan lang po muna natin itong favorite show ng ating kagalang-galang na presidente mga kababayan. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag, Marcos Bangag, Marcos Bangag, Bangag. Yan po ang favorite show ng ating kagalang-galang na presidente mga kababayan. So pakinggan lang po natin itong isang aso naman ito ng ni abogado daw di umano ito ni Ramil Madriaga mga kababayan. Ngayon, tingnan po natin kung ano yung mga witness na pinagsasabi sa kanya ni Ramil Madriaga. Kung hindi pa ako nagkakamali, baka ito rin din yata itong abogado ni Kerwin Espinosa. Hindi ko lang po ma-recall kung ito ba talaga o baka hindi pa iba naman. Pero pakinggan lang po muna natin ang kanyang interview sa kanya ng UNTV, mga kababayan. Ang purpose talaga niyan so that the ombudsman can initiate the necessary investigation doon sa mga allegations ni Madriaga sa kanyang sinumpaang salaysay. Isang sinumpaang salaysay ang tinanggap ngayong araw sa Office of the Ombudsman. Laman nito ang mabibigat na aligasyon laban kay Vice President Sara Duterte, asawang si Attorney Manasseh Carpio, dating Office of the Vice President spokesperson Reynold Monsayak, at iba pang mga individual na sangkot umano sa distribution at pagde-deliver ng bilyong-bilyong halaga ng mga pera. Sa affidavit ni Ramil Madriaga, dati umano siyang security aide ni VP Sara noong mayor pa ito ng Davao City at nagtrabaho rin bilang intel agent ng mga Duterte. Ayon sa abogado nito na si Attorney Raymond Palad, nais nilang imbestigahan ng ombudsman ang mga aligasyon nito, lalo na at limitado ang galaw ni Madriaga dahil kasalukuyan itong nasa piitan dahil sa kasong kidnapping. So may power ang ombudsman na magpadala ng investigador doon sa DGMP, kausapin siya, interviewin siya para ma-validate, ma-expound yung salaysay niya. And of course, pwede ring isabpina ng ombudsman yung sinasabing 3 mobile phone ni Ramil Madriaga na nasa custody ng court kasi yung purpose talaga namin yun, ma-forensic examination yun para lumabas lahat ng mga usapan, call logs, text messages, at yung mga photos na nakasave dun sa kanyang 3 mobile phone. Ayon kay Attorney Palad, masusuportahan ng mga impormasyong nasa loob ng mga telepono ni Madriaga ang kanyang sinumpaang salaysay. Kaya naman nais nilang suriin ng ombudsman ang 3 cellphone nito na nasa kustodiya ngayon ng korte. Dagdag pa nito, nasa mga teleponong iyon ang lahat ng registered numbers kung sino ang mga nag-uutos sa kanya, maging ang mga litrato kung saan dating nagpupunta si Madriaga. Tinatawagan daw siya ni VP Sara at ng iba pang mga nag-uutos sa kanya kung saan idadrop yung pera. So, pag nakita natin yung phone niya at na-forensic yun, makikita natin yung mga registered numbers ng mga taong kausap niya, which will directly connect him doon sa sinasabi niya mga personalidad na binabanggit niya doon sa salaysay. Maaari rin aniyang hilingin nila sa National Bureau of Investigation o NBI na gawin ng forensic examination kung saan iwi-waive ni Madriaga ang anuman sa kanyang data privacy rights upang makita ang lahat ng hawak nitong ebidensya. Giit pa ng kampo, kailangan itong pagtuunan ng pansin ng ombudsman, lalo na at mayroon ding aligasyon sa affidavit kung saan isa umano sa pinagdalhan ng pera ni Madriaga ay sa mismong parking compound ng Office of the Ombudsman sa Quezon City noong 2022. Sinusubukan naman ng UNTV News and Rescue na makuha ang panig ni VP Sara. Yan mga kababayan. Aligasyon nila. Ang laman ng affidavit niya, di umano doon, ay magkaklase daw sila ni VP Sara at naging security aide daw po siya. Pero dininay na po yan ng Army
na hindi po talaga naging ISAP yan. Kasi po may training po yan. Ang training po niya nasa Amerika. Pag ikaw magiging PSG, mga kababayan. Ito talaga, sila Ramil Madriaga, security po ito, pero private security. Para pong blue guard. Ganon. Yan po siguro ang kanilang ano. Pero wala rin po siyang ID ng DepEd. Wala siyang ID ng OBP. Paano po siya? Wala siyang ID ng PSG. Paano niya nasabi na talagang security detail siya ni BP Sara, mga kababayan? Malalaman naman po yan sa ano, kasi mayroon po yung details, mayroon po yung galing sa Army at sa Civil Service. Yun po yan, ma'am, mga kababayan. Bakit pinipilit ni Madriaga na di umano na si BP Sara, ayon doon sa affidavit niya, nagkaklase sila noong 1991 sa law. Paano sila naging kaklase ay samantala pinanganak si BP Sara 1978, mga kababayan. Doon pa lang po, supot na ang ano ni affidavit ni Madriaga, mga kababayan. Kasi sabi niya, PSG siya, dinidinay ng Army. Nagkaklase siya ni BP Sara, 1991. 13 years old pa lang yata si BP Sara, mga kababayan, noong 1991. At naging security detail siya ni BP Sara. Paano siya kaya naging security details? Dinideny naman ng Army. Sablay po talaga ito, mga kababayan. Baka itong issue na ito, mga kababayan, palalakasin nila ito para pantakip na naman talaga doon sa flood control. Kaya nga po, kung natatandaan nyo, sunod-sunod po ang banat ngayon kay BP Sara. Para makalimutan natin ang flood control. Kasi yun ang gusto nilang isiksik sa ating mga kokote, mga kababayan. Trabaho talaga na ito ng mga pinklawan. Kung natatandaan po ninyo, yung ginawa nila kay ni Trillanes, kay Jojo Marbinay, ganun din ang ginagawa nila, yung pattern ngayon dito kay BP Sara, mga kababayan. Kung papansinin nyo po, kasi wala po silang ibang aligasyon kung galing mismo lahat sa kulungan. Di ba po? Sino ba naglabas? Katulad po kay Erwin Espinosa, di umano, na aminado na sila ay drug lord. Oh. Ngayon nakalabas, naging mayor pa. Sino ang idinidiin noon? Di ba mga Duterte din? Meron itong mga kababayan. Siguro, gustong makalabas nito ni Ramil Madriaga, kaya ginagawa siyang taga ni BP Sara. Huwag ho tayong magulat pag ito makalaya, mga kababayan. Nobel po ang kaso nito. Paano kayo maniniwala sa isang kriminal, mga kababayan? Private security detail siya, yung binabantayan nila, yun mismo ang kinidnap nila, mga kababayan. Chinese. Mga walang, ito, mga kababayan? Mga walang, sumiswilo na sila doon sa tao. Kinidnap pa nila. Di ba po? Tapos ngayon, ito ngayon, ginagamit ng gobyernong ito para mapagtakpan ang issue ng flood control at mabaling lahat kay BP Sara. Bakit? Ang target kasi para wasakin si BP Sara hanggang 2028. Yun po yun. Habang nakakalimutan natin yung flood control, wasak naman sila ng wasak kay BP Sara. Ang totoo pong issue dito, mga kababayan, ang bilyong-bilyong ninakaw nila sa pera ng bayan. Yun po ang totoong issue. Wag ho tayo makalimot dyan. Sa dami ng taong namatay sa mga baha, biktima ng kanilang mga ari-arian na nasira, lumutang yung mga sasakyan, mga may piggery na maliliit lang na nawasak ang kanilang mga negosyo, na mga piggery dahil dyan sa flood control. And yet, pilit nilang pinagtatakpan ng issue
ni BP Sara sa confidential fund. Meron ko nung kabit na drug lord, may basketballistang kabit, lahat na ang nag-akusa na tao niya si amo niya si BP Sara nung panahon ng 2022, kriminal na nakakulong ngayon sa kasong kidnapping. Paano tayo maniniwala sa mga taong ito na sila mismo walang kredibilidad sa mga sarili nila, mga kababayan? Wala silang, paano ka maniniwala sa taong ito na kidnapper? Ha? Bakit? Naghahakot siya ng pera ng pogo? Bakit walang pogo sa Davao? Mga kababayan, bakit pa ilalayo ni BP Sara ang pogo, dadalhin pa niya sa Maynila, bakit doon na lang sa Davao? Kasi hawak nila ang Davao. Di ba po? Ayaw nga nila eh. Kaya lang naman pumayag si Pangulong Duterte na maglagay ng pogo dyan. Kasi nga po, panahon ng pandemic, wala tayong pera mapagkuhanan. Nung natapos ang pandemic, tumigil din po yan. Di ba po? Yun po yung katotohanan dyan. Ngayon si BP Sara kukuha ng pera ng pogo? Bakit pa kailangan dito pa sa Maynila? Ay pwede naman sa Davao. Mas safe doon. Hindi sila magkakaroon ng issue. Di ba po? Napakasimple lang eh. Nang dapat gawin eh. Pero ang ginagawa ng mga to, pilit nila talagang dinadivert ang issue ng flood control para kay BP Sara. Lahat ng issue nilabas na nila kay BP Sara. Tingin ko to, huling-hura na nila ito, mga kababayan. Pag hindi pa rin umepekto to laban kay BP Sara, at alam ko, wala namang naniniwala rito sa mga issue na ito. Sila lang ang nasa kapangyarihan ngayon. Kaya kung paano birahin sa lahat ng mainstream media ang isyong ito, inaaraw-araw po ito, mga kababayan. Pero alam ko, matalino na ang mga Pilipino ngayon. Hindi nyo na maluluko ang taong bayan. Kahit na paulit-ulit nyong ipalabas dyan, ang wag nating kalimutan, ang totoong issue dito, ang bilyon-bilyon, 1.7 trillion na po ang nawawala ng pera ng bayan. Napilit nilang pinagtatakpan, hanggang ngayon, hindi pa nila makita-kita si Saldico o baka hawak na nila si Saldico ngayon, mga kababayan. Yan ang nakakalungkot isipin. Na gobyerno natin, niloloko na tayo at ngayon nagkakagulo sila doon sa budget ng 2026 kasi madami na naman pong insertion, mga kababayan. Bilyon-bilyon na naman po. Ini-spread out yung insertion sa mga iba't ibang mga congressman. At hindi biro, bilyon-bilyon. Saan ka makakita ng insertion? Bilyon-bilyon. Ang party list niya, 150 million lang. Ganda dami pa ba ang constituent ng party list kaysa distrito? Mga kababayan? Hindi po dadami. Ang party list po, national ang campaign niya. Ang district lang. Tapos kanilang pondo, bilyon-bilyon. Doon po sila nagkakagulo. Matatakpan na naman yung 2025, naglalabas na naman sila. Nakala natin, malinis itong budget na ito. Hindi po, gagawa po talaga ng paraan yan para makamkam ang pera ng bayan, mga kababayan. Kasi wala ho itong kabusugan itong mga to, mga kababayan. Hindi na po ito nabubusog sa kaba ng bayan, mga kababayan. Lagi po itong gutom sila, mga kababayan. Kaya maghumanda po tayo, wag ho nating kalimutan na ang totoong issue dito, ang flood control. Ang kay BP Sara, diversionary tactic lang ito, mga kababayan. Hindi po, hindi po biro yan na 1.7 trillion ang nawawalang pera noong 2025. Hanggang ngayon, pinag-uusapan naman nila yung budget ng 2026, mga kababayan. O, hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan. Palambing naman po ng like, share, and subscribe po to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. God save
the Philippines. Katotohanan lang, di kami na